Isang pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon, na siyang luminis sa bawat isa sa amin. Naligtas kami dahil sa iyong kahabagan, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Niluluwalhati at tinataas. Banal na Espiritu, dalangin namin, Panginoon. Kilusin mo kami, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong mga mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Ngayon po, ginuguni tayong araw ng palaspas. Tama po ba? Alam niyo po, ang pinakamagandang palaspas natin sa Panginoon ay ang ating mga buhay na binago ng Panginoon. Amen? Kaya hindi na tayo nagdadala ng kung ano-ano pa sa church. Kasi yung ating buhay ang pinakamagandang palaspas natin sa Panginoon. Wagayway sa Panginoon ang ating mga kamay. Papurit pagsamba para sa Panginoon. Amen? Amen. Ang mensahe ko po sa araw na ito, mensahe ng Diyos sa araw na ito, ay mininsahe ko po ito sa Valenzuela nung nakaraang linggo. At yung part 2 po nito, mamaya sa Valenzuela. No po, sa Valenzuela. Hindi naman kayo audience ko nun eh. No? Taga Valenzuela yon. Kaya sa mga taga Valenzuela na narito at nanonood, narinig na ninyo to. Pero ang mensahe ng Diyos ay laging bago't sariwa. Ayon sa pangangailangan ng simbahan. Amen? Amen. Ako naniniwala, lahat tayo ay may Biblia. Mayroon po ba tayong mga Bible? Amen. Buksan niyo po yan sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 15. Ang sabi po dyan, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito nga po ay may pamagat ang Kristiyanong tunay. Kapatid, Kristiyano ka bang tunay? Amen. Kung mayroong Kristiyanong tunay, mayroong hindi totoong Kristiyano. Amen. Ngayon, nang tanggapin natin si Kristo, tayo ay sumampalataya sa Kanya. Sabi, hindi daw ito nagtatagpos sa pagtanggap lang natin sa ating Panginoon. No? Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong gagawin o tungkulin na dapat gawin para sa Diyos. No? Tungkulin natin para sa Diyos at tungkulin din natin para sa atin, no? Sa ating mga sarili. Mayroon tayong gagawin. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mga manggagawa. Taas nga mga manggagawa ng Panginoon dito. Lahat po ba tayo manggagawa ng Panginoon? No? Ang mga Kristiyano ay manggagawa sa ubasan ng Diyos. Mga manggagawang walang dapat ikahiya. Ang sabi doon, manggagawang walang dapat ikahiya. Kapatid, kinahihiya mo ba ikaw ay isang manggagawa ng ating Panginoon? Hindi po dapat. Dapat pinagmamalaki natin na tayo ay isang manggagawa ng ating Panginoon. Tayo ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Dapat pinagmamalaki natin ang bagay na ito. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya o sa gobyerno, inilalagay mo yung logo ng gobyerno sa iyong sasakyan. Bakit? Pinagmamalaki mo na ikaw ay nagtatrabaho kay mayor, ikaw ay nagtatrabaho kay presidente. Bakit? Kasi nga andun yung dignidad ng opisina na yon. Kapatid, hindi tayo nagtatrabaho o manggagawa ng presidente o ni mayor. Tayo ay manggagawa ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya't wala tayong dapat ikahiya kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Taas ang kamay ng mga hindi kinahihiya bilang siya ay manggagawa ng Panginoon. Taas ang kamay.
Minsan pag natawag tayong mga born again, kayo mga buwang again, no, nahihiya tayo pag may hawak tayong mga Bible. Pag sinusumbatan na tayo ng ating mga kaibigan, madalas ikinahiya natin, born again ka ba? Hindi Kilala mo ba si Jesus? Oo. Naglilingkod ka ba sa Kanya? Oo. Lumalakad ka ba ng may kabanalan? Oo. Minsan hindi. Madalas kinahiya natin bilang yung salitang manggagawa ni Kristo. Hindi naman lahat. At hindi rin taga-Bethel yun. Lahat ng taga-Bethel, pati Daughter Church, pati AG. Totoo ba yung mga kapatid? Hindi natin dapat ikahiya na tayo ay mga manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Bawat Kristiyano ay inaasahang gagawa. Tulad ng Ama at ng Anak, na patuloy sa paggawa. Ang Diyos patuloy sa paggawa. Sabi, Pastor Romel, napapagod ba ang Panginoon? Napapagod ba ang Diyos? Sabi ko, hindi. Hindi, nagpahinga siya ng 7 araw Hindi napapagod ang Diyos, sabi ko sa Kanya. Ginawa lang ng Panginoon yun bilang para maging pamantayan natin. Na kailangan nating ilaan ang araw ng 7 araw. Para kanino? Nagpahinga nga ba ang Diyos? Hindi, tayo ang pinagpapahinga ng Diyos sa 7 araw. Walang gagawa, bawal gumawa. Sasambalan sa Panginoon, para sa Diyos to. Para sa Diyos to at para kanino? Sa tao. Hindi lang para sa Kanya yun. Para sa kapakanan natin yun. Kaya sabi ko sa Kanya, para sa kapakanan mo yun. Biro mo, araw-araw ka nagtatrabaho, magpahinga ka naman. Dapat maglaan ka rin ng araw para sa Diyos. Ang Diyos patuloy sa paggawa. Hindi napapagod ang ating Diyos. Ang sabi, John chapter 5 verse 17, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa. At gayon din ako. Ano sabi? Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Sino may sabi nun? Si Jesus. So hindi tamad si Jesus. Hindi tamad ang Diyos. No? Tayo, nilikha tayo ng Diyos. No? Nilikha tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Bakit? Kasi nga, hindi tamad ang Diyos. Kaya't dapat tumulad tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay hindi tamad na Diyos. Tayo, tinanggap natin si Jesus, kaya't dapat hindi tayo tatamad-tamad. Sa gawain ng Diyos, hindi tayo dapat tatamad-tamad. Dahil yung ating Diyos na pinaglilingkuran, patuloy sa paggawa. Ang ating Panginoon na tinanggap natin sa ating mga puso ay patuloy sa paggawa. Kung patuloy ang paggawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, gayon din dapat ang mga manggagawa ng Panginoon patuloy sa paggawa sa ubasan ng Panginoon. Napapanahon o hindi, gumagawa ang manggagawa ng Panginoon. Nilikha tayo para maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng Efeso 2:10, tayo'y Kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. No, ang sabi doon, nilikha tayo para maglingkod. Kanino? Sa ating Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamandan daw una. Kapatid, nang nasa tiyang pa lang tayo ng ating Panginoon, nakatalaga na ikaw ay gumawa ng mabuti. Ikaw ay para sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, para sa Diyos ka. Nilikha tayo ng Panginoon, kapatid, hindi lang para sa sarili lang natin. Para lang mabuhay sa daigdig na ito, magtrabaho, mag-asawa, maghanap buhay, magpahinga. No, hindi. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Para sa ikapupuri, ikasasamba, ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya tayo nilikha ng ating Panginoon. Nakalulungkot nga lamang,
Ninakaw ito ni Satanas sa pamamagitan ng ng kasalanan. Yung original na disenyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ninakaw ng kasalanan at ni Satanas. Pero nang tanggapin mo si Kristo, inaasahan ng Panginoon, kapatid, gagawa ka. Gagawin mo yun the best para sa Panginoon, bilang manggagawa ng Panginoon. Ulitin ko, gagawin mo yun the best. Gagawin mo yun the best kung saan ka naroon. Kung ikaw ay pastor, gawin mo yun the best para sa Diyos. Kaming mga pastor, gagawin namin dapat yung the best namin para sa Panginoon, hindi para sa sarili namin. Hindi lang para makilala ang pangalan mo. Kami bilang mga pastor, gagawa kami yung the best para sa Panginoon dahil mahal namin ang Panginoon. Dapat ganun. Ganun din ang mga leader ng church. Gumagawa tayo sa bahay-sambang ito hindi para makilala. Gumagawa tayo, gagawin natin yung the best dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Ang mga awit, musician, gawin yung the best. Kapag ikaw ay manggagawa sa kumpanya, gawin mo yung the best. Kung ikaw ay may-ari ng kumpanya, gawin mo yung the best. The best. Hindi para makilala, kundi para maitaas ang ating Panginoon. Amen? Gawin mo yung the best. Kapatid, hindi tayo amo bilang mga manggagawa ni Kristo. Hindi tayo amo. Kami mga pastor, hindi kami amo. Nakapag-pastor ka na, meron kang isang opisina na doon ka, uupo ka doon. Na parang amo na mag-uutos-utos lang, hindi. Kaming mga pastor, kailangan gumagawa. Binibigay yung the best para kay Lord. Hindi madali magpastor. Ulitin ko, hindi ito tuwing linggo tatayo ka, magsesermon ka. Ang buhay bilang pastor, at naniniwala ako, bawat isa sa atin, buhay natin araw-araw, dapat ginagawa natin yung the best para sa Panginoon. Amen? Hindi tayo mga amo. Kaya nga tayo tinawag na servant of God. Ano ka, kapatid? Servant of God. Tagapaglingkod. Naglilingkod. Hindi tayo paglilingkuran. Tayo ang maglilingkod dahil mismo ang Diyos naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Pagpapakita na siya ay sa ngayong araw na ito, lingkod ako. Gayahin mo ito. Yun ang mensahe nun eh. Gayahin nyo ito. Maghugasan kayo ng paa, pagpapakumbaba. Pagpapakababa, pagbibigay ng the best para saan? Sa kapatiran. Bigay mo yung the best. Sabi ko nga, tutularan natin si Kristo. Kaya kami, sa akin, ako, ganun din, nakikita ko sa ilang pastor. Tingnan nyo, pansinin nyo, pag anniversary, kami sa Valenzuela anniversary, hindi ako kumakain. Pastor, kumain ka na. Kumain ka na. Hindi ko yung ginagawa para makilala. Hindi ko yung ginagawa. Pastor, kumain ka na. Hindi, sige, kumain na kayo. Tapos may dala-dala akong kutsara. May dala-dala akong pinggan. Pansinin niyo si Pastor June, pag anniversary, umiikot sa bawat room. Tinitingnan kung kumain na ba yung kanyang mga tupa. Kasi binibigay yung the best na paglilingkod. Amen? Gawin natin yung the best. Hindi tayo amo. Tayo ay servant ng Panginoon. Kapatid, hindi tayo amo. Manggagawa ka. Lingkod ka ng ating Panginoon at hindi mo dapat yan ikahiya.
At bilang manggagawa ng Diyos, kailangan nating pagliwanagin ang ating mga ilawan. Ano daw? Manggagawa ng Panginoon, dapat ano daw? Nagliliwanag yung ating mga ilawan. Nagliliwanag ka bilang isang mananampalataya. Hindi literal. Hindi literal na liwanag o ilaw yun. Dapat nakikita sa buhay natin ang buhay ni Kristo. Amen? Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ng inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao. Sino may sabi niya? Si Jesus. Ang sabi niya, utos to. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Pag nakita ng tao ang mabubuting gawa ng mga mananampalataya, ito ang kanilang gagawin. At luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Hallelujah! Gusto ba natin na niluluwalhati ng mga tao sa paligid natin ang ating Ama, ang Diyos? Kapatid, sa buhay ng mga mananampalataya, luluwalhatiin ng tao ang Diyos. Bakit? Nakikita nila, tunay nga ang taong ito binago na ng Panginoon. Tunay nga mananampalataya siya, nag-iilaw, nakikita. Ang Kristiyano hindi Christmas light na parang kukuti-kutita, patay sindi. Ang sabi diyan, pagliwanagin, pag-alabin, pagningasin, pag-alabin. Hindi dapat kukuti-kutita, patay sindi. May ilaw ngayon, mamaya walang ilaw. May ilaw ngayon, mamaya walang ilaw. Ang mga Kristiyano patuloy na nag-iilaw sa harapan ng mga hindi mananampalataya ni Kristo. Kapatid, nag-iilaw ka ba? Nagniningning ba ang liwanag ni Kristo sa buhay mo? Kapatid, hindi naman tayo nag-iilaw sarili nating ilaw. Ang liwanag natin, kinukuha natin sa ating Panginoon. Tayo reflection lang ng ilaw, yung totoong ilaw, yung totoong liwanag. Sino yun? Reflection lang ang mga mananampalataya. Para tayong buwan. Ang buwan ay walang sariling liwanag. Reflection lang siya ng araw. Yung nakukuwang liwanag sa araw, nagre-reflect sa buwan. Nakikita natin ang ganda ng buwan. Pero kaninong reflection yon? Kanino nang gagaling ang liwanag doon sa araw? Ganon din ang mga mananampalataya. Nagliliwanag, nag-iilaw tayo. Yung refleksyon ng Diyos nakikita kasi sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Gusto ba natin niluluwalhati ng mga hindi mananampalataya ang Diyos? Makita sa atin yung tunay na aral ng Panginoon. Pagliwanagin, magliwanag daw tayo. Minsan, inom lang po ako. Teenager pa po ako noon. Hindi pa ako pastor. Napunta kami ng daddy ni Brother Morris sa Bataan. Dinala kami dun sa malaki niyang bahay, dun sa may Balanga eh. Sabi namin, ayaw po namin dito. Gusto namin yung buhay probinsya. Gusto namin makita yung farm. Meron siyang farm, mayaman eh. Tapos yung gabing yun, dinala niya po kami doon sa farm. Ang dilim-dilim. Gusto na namin sabihin, bumalik na lang kami doon sa city, sa Balanga. Pero nung nandun na kami sa farm, meron kaming napansin, ang dilim-dilim. May mga nagliliwanag doon sa puno. Alam niyo, nung nakita ko yun, sabi ko, wow! Wala sa city noon. Alitap-tap. Firefly ba yun? Alitap-tap.
Aba, sabi ko, wow! Sabi ko doon sa may-ari, nung tinuluyan namin, ano po yun? Sabi niya, alitap-tap. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo alitap-tap. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, kung saan naroon yung mga alitap-tap, sundan mo, nandun ang daan. Talaga. Nandoon sa mga daan ng tao ang mga alitap-tap. Nagsisilbing guide. Tayo. Kapatid, ikaw ay alitap-tap. Nag-iilaw. Yung ilaw natin, nandun sa daan. Na kung saan dinadaanan ng tao, papunta kay Kristo. Kaya't dapat nating pagliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng mga hindi mananampalataya dahil sila'y nasa kadiliman. Tayong mga mananampalataya ang magsisilbing guide kung saan ang daan papunta kay Kristo na ating Panginoon. Hallelujah! Kapatid, pag uwi mo, ano ang natutunan mo pag tinanong ka? Ano ang sermon ni Pastor? Tayo daw ay mga alitap-tap. At least, totoo. Alitap-tap, mga ilaw ni Kristo. Kapatid, pag ilawin natin ang ating mga ilawan. Maraming mananampalataya, hindi na nagliliwanag, hindi na nag-iilaw ang buhay. Sa harapan ng mga hindi mananampalataya, nakikipag-compromise. Kapatid, sa mundong ito, hindi maiiwasan yan. Kaya lang, tindigan natin, tayo ay mga mananampalataya. Sa harapan ng mga hindi mananampalataya, tindigan mo kung sino ka. Tindigan mo kung ano ka. Tindigan natin. Ano tayo? Anak ako ni Kristo. Mananampalataya ako ni Kristo. At dapat magliwanag ako sa harap ng mga hindi mananampalataya. Sabi ko nga, Kristiyanong nakikipag-compromise. Hindi dapat tayong mga Kristiyano nakikipag-compromise. Alam natin kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung dapat dating tayuan bilang mga mananampalataya at tumindig tayo sa ating mga pananampalataya kay Kristo. Kasabi doon, huwag mong ikahiya. Mananampalatayang hindi dapat ikahiya bilang ikaw manggagawa. Huwag mo ikahiya na ikaw ay nagliliwanag para kay Kristo. Ba't mo ikahiya? Kung nagsisilbi kang guide para sa tao. Alam niyo yung nagsisilbing guide para sa tao, laging laman yan patungkol kay Kristo ang salita. Nakapagbibigay lagi ng papuri sa Diyos ang kanyang mga sinasalita. Kapag nakausap siya ng mga hindi mananampalataya, yung kausap niyang hindi mananampalataya, naboborn again. Tama? Naboborn again. Kasi nagbabago, nagliliwanag. Tulad ng isang alitap-tap. Kung saan ang daan, naroon sila. Tayo din namang mga Kristiyano. Dapat tayo'y maging guide sa daan papunta kay Kristo. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Bawat Kristiyano ay mga manggagawa. At kasama sa paggawa ay ang ating mga pananampalataya. Ang sabi ng Santiago 2:17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kasama sa ating paggawa, mga mananampalataya, yung ating faith, gumagawa ka. Pero andun yung faith kay Lord. Hindi ka gagawa dahil sa sarili mo. Hindi ka gagawa dahil alam mo lang. Dapat gagawa ka dahil alam mo, yung parang ganito. Sabi doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay ng pananampalataya. Dapat bawat ginagawa mo, alam mo, ano yan sa pananampalataya mo kay Kristo. Ano ba yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay? Halimbawa, may lumapit sa iyo, nagugutom. Nagugutom po ako. Tapos sasabihin mo, alika dito, pagpe-pray kita. Lakasan mo ang pananampalataya mo. Halika. Sa pangalan ni Jesus, mabusog ka. In Jesus' name. Busog ka na ba? Gutom po. May hinapit mo. Lakasan mo.
Lakasan mo, kapatid, lakasan mo. Ginawa mo lahat. Nag-speaking in tongue ka pa. In Jesus' name, mabusog ka. In Jesus' name. Busog ka na ba? Gutom po. Kapatid, anong ibig sabihin nun? Puro ka faith, wala ang gawa. Pumunot ka sa bulsa mo, pumunta ka sa tindahan, bili mo ng pagkain yung taong nagugutom dahil ikaw ang sagot sa kanyang kagutuman. Ginagamit ng Diyos ang mga mananampalataya para pakainin ang nagugutom. Hallelujah! Tayo ang sagot. Tayo ginagamit ng Panginoon. Tama ba? Ano yung kwento patungkol sa faith? Yung narinig ko kay pastor yun. Nahulog yung mountain. Nakakapit siya. Madilim na madilim. Sabi ni Lord, sabi niya, Panginoon, nahulog ako. Oo nga, nahulog ka nga. Nakakapit ka. Ligtas mo ako. Sabi ni Lord, bitiw. Bitiw. Mamamatay ako, Panginoon. Sabi ni Lord, bitiw. Hindi siya bumitiw. Di ba narinig nyo na yun? Hindi siya bumitiw. Kinabukasan, nakita niya yung kanyang paa, ganyan lang, 1 foot lang, dun sa baba, sa sahig. Na kung bumitiw siya, hindi siya napagod. Sana niya sinabi sa Panginoon, di mo ako mahal. Di ka nagpadala ng rescue, sinabi ni Lord, bitiw. Patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Gumawa ka. Gumawa ka. Pag may sakit ka, anong dapat mong gawin? Faith. Manampalataya tayo sa Panginoon, pero may gagawin tayo. Ano yun? Disiplina, mga kapatid. Parte yun. May pananampalataya tayo sa Panginoon, pagagalingin tayo ng Panginoon. Totoo naman, pag pinapray, may gumagaling. Espesyal na himala, kilos at galaw ng Panginoon. Pag hindi ka pinagaling sa isang espesyal na hipot galaw ng Panginoon, kapatid, pero naroon yung faith mo, baka naman sinasabi ni Lord sa iyo, magdisiplina ka, anak. Pag sinabing wag mong kakainin to, wag mong kakainin yan. Tama? Meron namang gamot Magpe-pray naman ako. Kakasakit. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Gagawa tayo Yan ay mga example lang. At mamaya, pag mayroon pa kayong gustong idagdag, sabihin nyo sa akin, dahil hindi lahat alam ko. Example lang yun. Di po ba? Bawat Kristiyano ay gagawa. Kasama doon ang ating pananampalataya at kailangan ang gawa sa ating mga pananampalataya. Amen? Una yun. Ang Kristiyano ay manggagawa. Pangalawa, ang Kristiyano ay handang matuto. Tunay ka bang Kristiyano? Handa kang matuto. Huwag tayong dunong-dunungan. Ulitin ko, huwag tayong dunong-dunungan. Hindi lahat alam natin. Tama? Hindi lahat alam natin. Mayroon tayong mga bagay na hindi natin alam. At anong dapat gawin ng isang Kristiyano? Dapat handa siyang matuto. Aminin niya sa sarili niya, hindi lahat ng bagay alam natin. Kapatid, hindi lahat ng bagay alam natin, kaya kailangan nating matuto. Hindi rin lahat dapat matutunan ay nasa libro. Ulitin ko, hindi lahat ng dapat matutunan ay nasa libro o nasa Google. Uso na ngayon yan. Lahat ng impormasyon nasa Google. Halos lahat. Noong linggo, sabi sa akin ng leader ko, Pastor, pwede bang kumuha sa Google? Oo, kaya lang tignan nyo. Oo, kasi nga, sabi niya, mayroong naglalagay doon. Maling mga pananampalataya. Kailangan, sinusuri mo pa rin. O ano daw ang dapat sa isang Kristiyano? Handang matuto.
Huwag dunong-dunungan. Dapat marunong kang tumanggap ng sarili mo, hindi ko lahat alam. Ano ibig sabihin nun? Magtanong ka. Alam niyo po ba, ang taong nagtatanong ay taong matalino? Kasi nagtatanong siya at inaamin niya sa sarili niya, hindi ko lahat alam. Kailangan ko ang iba para malaman ko. Huwag tayong dunong-dunungan. Tingnan ninyo, ano ang hindi makikita sa libro at sa Google na pwede nating matutunan? Pag-uugali. Hindi natin makikita yan sa libro. Pero ang pag-uugali, natututunan. Tama ba? Ang karakter o ugali, hindi yan nakikita sa libro. Oo, pwede makita mo, ganito gagawin mo, ganito gagawin mo, pero hindi mo maigawa. Hindi mo maipamuhay. Pero ang tunay na mananampalataya at Kristiyano, handa siyang matuto. Magtanong. Ano yung sabi? Huwag mahiyang magtanong. Di ba? Huwag mahiyang magtanong. Tama ba yung tono ko? Huwag mahiyang magtanong. Una, huwag mahiyang magtanong sa matatanda. Taas ang kamay ng matatanda. Taas! Ako matanda, oh. Amen! Ano sabi ng mga bata? Eto, naririnig ko. Ay, amoy lupa na yan. Kapatid, mayroong kang makukuha napakaraming wisdom ng mga matatanda. Tanyo, daming umamen kasi daming matanda. Tama, di ba? May wisdom eh. Magtanong. Kanino? Sa matatanda. Huwag baliwalain ang matatanda. Huwag sasabing amoy lupa ang matatanda. Maraming mapupulot sa matatanda. Noon may nagsabi sa akin, pastor, si Pastor Romel, pastor ng mga matatanda, ng mga senior citizen. Kasi lahat ng member ko, senior citizen. Kaya lang may makukuha na wisdom sa matatanda. Pagkausap mo sila, pahalagahan mo ang kanilang mga sinasalita dahil may wisdom sa bawat salita ng matatanda. Amen? Pastor na ako, nangangaral. Ang daddy ko, matandang pastor. Pero meron siyang sinabi sa akin na yun ay kinuha ko at nilagay ko sa isip ko at puso ko. Ang sabi niya, Romel, sa bawat tayo mo sa pulpito, itaas mo si Kristo. Wisdom. Oo nga. Kasi minsan, kadalasan, tumatayo more on sa sarili. Na itataas, glory to me. Glory to me. Kung di ko na pag-prayan, di gagaling yan. Kung di ko napunta niyan, hindi na ayos ang buhay niyan. Kapatid, hindi, di ba? Siya. Sabi niya, sa bawat pagtayo mo, itaas mo si Kristo. Itaas mo ang pangalan ng Panginoon. At makikita mo, nandun ang banal na Espiritu. Pinahalagaan ko yun. Pinahalagaan ko. Bakit? Sabi ko nga, may makukuha sa salita ng mga senior citizen. Hindi sila dapat binabastos. Pinahalagaan. Pinahalagaan, mga kapatid. Napakahalaga ng tinig ng matanda sa bahay, sa loob ng iglesia. Napakahalaga ng matanda. Sabi sa akin, si Pastor Romel, pastor ng mga senior citizen, sabi ko, okay lang yan. Bakit? Hindi nyo ba alam, pagka ang lola ang humatak sa apo, tangay-tangay. Tama? Tama po mga senior. Pag kinuha nila, kahit ayaw ng mga apo, bihes! Sinabing bihes. Saan pupunta? Sa church.
Sa church na naman, lola, mama. Kapatid, ang inyong lingkod ay bunga ng paghila ng aking magulang papunta sa church kahit ayoko. Romel, di ka ba tatayo? Saan ba pupunta? Mag-church. Kayo na lang. Mag-church. Bumangon ka na. Mag-church. So, babangon ako. Pagdating sa church, corny. I got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Pero may mensahe. Jesus gave it to me and no one else can destroy. Pwede ba lahat tayo maging ngayon, Sunday schooler? Kaya ang bunga ng pinilit ako. Pinilit. Dalhin. Alam nyo, maraming mga bata sa Valenzuela, Bethel, dala-dala ng mga senior citizen. May wisdom ang mga senior. Nagkaroon kami doon ng meron kami, kaya lang, nasa langit na ang kanyang kaluluwa ngayon. Hindi sumalangit dahil alam ko nasa langit na. Siya ang presidente ng senior citizen doon sa lugar namin, sa Valenzuela. Sa church, member natin siya, masipag. Sabi ko, Nay, pwede ba tayong magkaroon ng pag-share ng gospel? One-on-one, Nay. Isa-isa lang. Sabi niya, hindi, Pastor, ako bahala. Alam niyo ginawa? Nagpatawag ng meeting. Pinatawag lahat ng mga senior citizen, nanghiram ng tent kay Mayor. Tapos naalagay, sinabi niya, pumunta kayo sa Packwell, sabi niya doon sa may basketballan, lahat ng senior citizen. Bakit? Darating si Mayor. Darating si Mayor. Tapos, dumating una si Pastor. Sabi niya, Pastor, ayan na mga senior citizen, magsalita ka na. Andito po muna, bago dumating si Mayor, dumating muna si Pastor, mag-share muna ng gospel sa inyo. May nadala sa church. Wisdom. Galing saan? Sa mga senior citizen. Palakpakan niyo mga senior. Di ba? Tanungin. Pahalagaan ang kanilang mga sinasabi. Dahil may wisdom sa mga matanda. Sa mga senior. Huwag matanda. Senior po, senior. May wisdom ang mga magulang. Sa mga bata. Sa mga anak. Magtanong. Magtanong. Saan? Sa mga magulang. Marami ngayon hindi na nagtatanong, lalo na kapag dating sa kasintahan. Nagugulat na lang yung mga magulang, kasintahan na. May pumunta sa bahay, Ma, Pa, liligaw? Hindi, girlfriend ko, boyfriend ko. Kayo na. Magtanong. Kalobang kaya ni Lord to, Ma, Pa? Nakuha niyo mga anak, may wisdom sa mga magulang. Magtanong sa pastor. Magtanong sa pastor. Magtanong sa mga leader ng simbahan. Magtanong rin kanino sa kapatiran. May makukuha eh. Amen? Hindi lahat alam natin. Karakter, pagbubuo ng pag-uugali. Alam niyo po ba minsan kung kailan nag-aral tsaka naging hindi maganda ang karakter? Hindi ko sinasabing masama mag-aral. Kami, continuous yung aming education. Kada buwan, meron kaming continuous education. Hindi namin marirenew yung aming mga lisensya kung hindi kami dadalo ng mga seminar na yon. Continuous yun. At pahigpit ng pahigpit. Pahigpit ng pahigpit. Gusto nila kasi kapag sinabing pastor ng AG, di kalidad yun. Nagdaan sa mga seminar. Nagdaan sa mga pag-aaral. Kaya lang marami. Nakita ko kung kailan nag-aral, tsaka naging hindi maganda pag-uugali. Pwede pa naging ganun.
kung kailan nag-aral, tsaka hindi naging maganda pag-uugali. Dapat kung kailan ka nag-aaral, lalo kang nagiging maganda ang pag-uugali dahil lalo mong natututunan yung paglapit sa Panginoon. Minsan kung kailan nag-aral, tsaka nalayo sa Panginoon, meron daw. Sinabi sa akin, kung kailan nag-aral, lumayo sa Panginoon. Bakit? Naubos ang kanyang panahon sa kasusulat ng thesis, essay. Nakalimutan na yung devotion kay Lord. Hindi ko sinabing masamang mag-aral. Tama lang mag-aral. Kaya lang, ang pinakamagandang matututunan ng bawat isa sa atin, yung ating mga pag-uugali. Tangay-tangay natin yan kahit saan tayo pumunta. Amen? Hindi naman lagi nagre-reflect yung nakalagay dun sa pangalan mo, dun sa Reverend, Bishop. Di mo naman makikita yan. Sa mga ordinaryong tao, hindi nakikita yan. Ang nakikita ng tao, yung ating mga gawa. Kaya't dapat yun yung ating pagyamanin. Aralin lalo. Alin? Yung ating mga pag-uugali bilang isang mananampalataya ni Kristo. Lagi ko itong sinasabi. Nung ako'y nag-aral ng koleyo, sanay ako sa Sa 3. Pag ako nakakuha ng 2.5 o 2.75, palakpak na mami ko noon. Talino ng anak ko. Inikis ako noon. Sanay ako dyan. Incomplete. Pero mayroong isang subject na nagulat yung mga klasiko ay exempted ako sa final. Exempted po, sister, sa final. Kaya gulat, ako rin nagulat exempted ako. Talaga, sir, exempted. Kasi lahat tinawag. Lahat ng tatawagin ko, sabi niya, opo, tinawag. Kala nila, pasado na sila. Tapos tinawag si Romel. Romel, inaasahan ng mga klase ko, bagsak ako. Ako rin inaasahan ko, bagsak ako. Ay, hindi, bagsak ako. Kasi sa test, mahina ako dyan. Mahina ako. Ginulat sila. Hindi ko makakalimutan ito, professor na ito, ewan ko kung nasa langit na siya. Kasi, siya lang nagbigay sa akin ng ganun, na-exempted ako. Dr. Chavez ng Chet. Sabi niya, Romel, Enriquez, labas, exempted. Sabi ng mga klase ko, exempted si Enriquez? Oo, exempted siya. Alam niyo ang kasunod? Kasi kayo, yung aking tinuturo kasi ni Dr. Chavez, human relation. Pakikipagkapwa-tao. Sabi ni Dr. Chavez, kayo, natutunan nyo ang lahat ng yan. Sinusulat nyo. Si Romel, hindi. Sabi niya, si Romel, pinamuhay niya yung tinuturo ko. Binibili niya ako sa kantin. Nilalabas pa niya yung platito para sa akin dahil bawal ilabas yung platito para sa kantin. Dahil lang pala sa platito, may exempted. Saan? Romel, bili mo ako ng siopaw sa antin. Nilapag ko, naka-plastic yung siopaw, may hinugot ako. Sir, platito, ba't nilabas mo? Dr. Chavez ng CHED, kakain na sa plastic, kailangan mayroong platito. Romel, exempted. Human relation, pakikipagkapwa-tao, natututunan. At dun ko nalaman, magpapastor pala ako. Human relation, pakikipagkapwa-tao. Amen? Tayo mga kapatid, hindi lang pastor yun. Lahat tayo. Pakikipagkapwa-tao. Hindi laging okay ang buhay natin. Hindi laging bati-bati tayo. May pagkakagalit. Pero dapat naroon yung puwang ng pagpapatawad, human relation. Amen? Tayo rin naman magkakasama sa langit. Di ba? Mga kapatid, pakikipagkapwa-tao.
Ang Kristiyano ay handang matuto. Sabi ko nga, lahat ng bagay, pwede natin rin matutunan sa libro, sa Google. At may mga teacher tayong dapat pagtanungan. At mayroong mga matatanda, sinabi ko nga, pastor na dapat nating pagtanungan. Pero, mayroon pinaka-the best na teacher na dapat nating lapitan, ang banal na Espiritu. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Ang banal na Espiritu, tuturuan tayo. Sa bawat araw ng ating buhay, nangungusap, nagtuturo ang banal na Espiritu. Kaya't dapat handa ang mga mananampalataya na tanggapin ang pangungusap at pagtutuwid ng banal na Espiritu. Alam nyo ba, na pwedeng mga mananampalataya tayo, punong-puno tayo ng gift. Punong-puno tayo ng gift. Okay ang gift. Mangaral. Magsalita ng ibang wika. Magpagaling ng may mga karamdaman. Nagpatog. Gumaling. Mag-interpret ng speaking in tongue. Yan ang mga gift. Pwede yan. Pero, ang banal na Espiritu, mayroon pa siyang ituturo. Gift yun eh. Ano yun? Karakter. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, self-control. Kapatid, ang banal na Espiritu, ang pinaka-the best na teacher. Kaya huwag mahiyang magtanong sa ating Panginoon. Panginoon, kalooban mo ba to? Amen? Yan po ang mga mananampalataya. Unang 1:2-27, gayon pa man ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kinakailangan turuan pa kayo ng iba. Sabi, ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay, at lahat ng itinuturo niya ay totoo. Ang Holy Spirit, lahat ng tinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Siya ang the best teacher, ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Amen? Walang bahid ng kasinungalingan. Pangatlo at panghuli. Praise God! Uuwi na tayo. Ang Kristiyano ay sumasaliksik o mahanap. Ang tunay na Kristiyano ay sumasaliksik at humahanap. Kailangan natin hanapin, alin, ang pagpayag ng Diyos, hindi ng tao. Ang kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Ang bawat Kristiyano hindi dapat naabatay lang sa kung ano ang boses ng nakararami. Ito ang mas nakararami, dito tayo. Hindi. Dapat, kung ano yung pananampalataya mo, tindigan mo, kahit hindi yan boses ng nakararami. Sumasaliksik, hinahanap kung ano yung totoo, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kadalasan, ang boses ng nakararami, hindi yan ang boses ng Panginoon. Maingay lang yan. Kasi ang tinig ng Panginoon, nangungusap habang ikaw ay nagdi-devotion. Habang ikaw ay nag-worship. Habang ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, doon nangungusap ang Panginoon. Hindi sa boses ng nakararami. Madalas, yung boses ng nakararami, hidwa, lihis sa kalooban ng Panginoon. Anong boses ng nakararami ngayon? Anong tinutulak? Divorce. Bilang mananampalataya, sabi kayo mga conservative kayo. Hindi. Titindig tayo bilang mga mananampalataya, God hate divorce. Amen.
Mananampalataya tayo, papayagan natin makisama yung ating mga anak sa, okay lang yan, sige, magsama muna kayo, tignan, knowing each other. Magkasama sa isang bahay, knowing each other. Tapos, divorce, God hate divorce. Pastor, merong paghiwalay? Oo, may paghiwalay. Totoong may paghiwalay. Nagaganap ang paghiwalay, kaya lang hindi. Ulitin ko, hindi ang paghihiwalay ang susi para mag-asawa ka uli. Kung hiniwalayan ka ng asawa mo o hiniwalay ka sa iba, huwag kang mag-asawa sa iba. Bakit? Magkakasala ka na. Sabi, payag naman, okay naman, i-ano na natin, divorce. Ang lola ko ulitin ko, ang lola ko, matanda na naman. Iniwan ng lolo ko. Iniwan ng lolo ko. Kwento ng mami ko, namuhay sila ng sabihin na natin kahabag-abag. Alam mo bakit? Sabi ng mami, alam ba Romel, mapalad ka. Kumakain ka ng karne ngayon. Sabi ko, bakit me? Noon kami, nang iwan kami ng lolo mo, ang sabi niya, pagka ang ulam namin, yung matamis, yung bukayo, panutya, yun. Pag ulam namin, yun, yung coco jam, piyesta yun. Talaga, Kaya pala yung mga chewing ko, sanay kumain ng sinasabawan yung kanin, ng hindi gatas po, tubig konti, tapos alagyan ng mantikilya. Sabi ko, yung pala, piyesta na sa kanila yon. Piyesta na. Kita nyo? Bakit ko kwento yon? Kasi, hiniwalayan ang lola ko. Yun ang naging buhay ng mga anak at ng lola ko. Naging labandera ang lola ko. Pero, hindi nag-asawa uli ang lola ko. Naghanap buhay ang lola ko. Naging tawag sa launlaan si Doña Delilah. Kasi mataba lola ko. Ang lola ko yung nagdadala sa mga tindahan ng mga soft drinks, ng beer, ng mga panahon na yun. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpupursige, nagkaroon siya ng pera, nagkaroon ng tindahan, nagkaroon pa nga ng maliit na parang drugstore, tanungan. Aling Edeng, ano po gamot dito? Ano po gamot dito? Nagiging tanungan. Naging doktor pa. Hindi siya nag-asawa. Pwede pala. Tinaguyod. Pag iniwalayan ka, di taguyod mo yung anak mo. Mag-isa, huwag kang umanap ng partner. Ang partner mo si Lord. Basta tindigan natin yung totoo, tindigan natin yung kalooban ng Panginoon. Partner natin si Lord. Pagpapalain tayo ni Lord. Amen. Bumalik ang lolo ko. Andiyan na alibugang lolo nun. Hindi naman niya makikita, nasa langit na siya. Ba't ko nasabing nasa langit? Na born again. Bumalik si lolo. May kabuhayan na sila. Dahil sa lola. Hiniwalayan, ngunit hindi nag-asawa muli. God hate divorce. Boses ng nakararami. Anong tinig ng mga kabataan? Anong tinig? Freedom! Kalihan! Lahat na nga ng kalayaan nasa inyo. Di po ba? Maraming tinig. Soji Bill. Ulitin ko, ang lalaki ay para sa babae. Ang babae ay para sa lalaki. Tindig. Ang tunay na mananampalataya, tumitindig. Ito yung totoo, ito yung tunay, ito yung kalooban ng Diyos, kaya titindig ang mga tunay na Kristiyano. Amen? Tindig. Tindig tayo, mga mananampalataya.
Tindig tayo mga tunay na Kristiyano. Tindig tayo sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi tinig ng nakararami, kundi tinig ng Panginoon. Saan natin makukuha? Sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin saliksikin kung ano ang kalooban o tinig ng Diyos. Ang sabi ng awit 143, dito tayo magtatapos. Turuan ninyo akong sundin ang inyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Ang gandang panalangin. Turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong buting espiritu sa landas na walang kapahamakan. Hallelujah. Kapatid, basta tumindig ka. Tumindig ka kung ano yung totoo. At makikita mo, andyan ang banal na espiritu. Kasama mo. Sa bawat desisyon na gagawin mo, kasama natin ang banal na espiritu. Amen? Ngayon, kapatid, ano ka? Tunay ka bang Kristiyano? Sa bawat tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay mga manggagawa na walang dapat ikahiya, gawa para sa Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay handang matuto. Sige pa, Panginoon, turuan mo pa ako. Gusto ko pang matuto. Kapatid, di ba ang sarap nun? Nasasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sige pa. Turuan mo pa ako. Turuan mo pa ako. At ang tunay na Kristiyano, nagsasaliksik. Hinahanap kung ano ang kalooban ng Panginoon, hindi ang kalooban ng nakararami. Kapatid, sa oras na ito, isang tanong, tunay ka bang Kristiyano? Si Kristo ba ang sentro ng buhay mo? Kawangis ka na ba ni Kristo? Kamukha ka na ba ni Kristo? Ang ugali mo, nagliliwanag na ba? Ilaw ka na ba sa sanlibutan ito? Kapatid, yan ang gusto ng Panginoon, na maging tayo. Nawa, yan tayo. Maging tayo ganyan. Masipag sa paggawa. Masipag sa paggawa. Handang matuto. Kahit masakit. Kahit masakit. Kasi ang pagtuturo at gustong matuto, nasasaktan. Sinabi nga ng isang mangangaral, kapag ka gusto mong matuto, dapat marunong kang tumanggap ng sakit ng kalooban. Kung gusto mong maging leader, sabi niya, handa ka ring humarap o tumanggap ng kritisismo. Hindi lahat papuri, kundi may kritisismo. Kapatid, okay lang yon. Ang mahalaga, titindig tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nung huling meeting namin, kasama ang mga nabagong elect, pinagsalita ang mga luma, ang mga senior na nandoon pa. Pagdating sa akin, sabi ko, ang mapapayo ko sa mga bago, para mamuno sa simbahan, hindi tayo mga politiko. Hindi tayo politiko. May mga desisyon tayong dapat gawin at tindigan na madalas hindi kinatutuwa ng nakararami. Pero kung alam mo na yan ay kalooban ng Diyos, tindigan mo dahil hindi ka politiko. Amen? Hindi tayo politiko. Tayo ay lingkod ng Panginoon, servant ni Lord. Gawin natin yung the best para sa Panginoon. Amen? May matuwa man, may magalit man. Gawin mo yung totoo at tama sa harapan ng Panginoon at ang Diyos ang magpapala sa iyo. Isa lang naman hinahanap natin nihingi yung marinig natin yung alin. Well done, my good and faithful servant. Servant ka ni Lord, kapatid. Servant tayo ni Lord. Amen? Tayo po'y tumindig. Tayo ay mawit sa Panginoon. Awitan natin ng ng papuri ang Panginoon. Awitin natin yung as the deer. Brother Maurice, as the deer.
Namnamin niyo yung mensahe nun. No? Maging ganun tayo, no? Yung inahanap natin yung tubig, yung banal na espiritu, yung kalooban ng Panginoon. Amen? Sa araw na ito, hanapin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hanapin natin ang tubig na nagbibigay buhay sa bawat sa atin, ang Panginoon. Meron po bang nangangailangan ng espesyal na panalangin? Pwede pong lumapit sa harap. Hingi lang po na espesyal na panalangin. May karamdaman, nangihina, pwede pong lumapit sa harapan para maipanalangin po. Sige po. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. As the deer. As the Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Saliksikin natin ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, mangusap ka. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Hallelujah. You alone are my heart's desire and the long to worship thee. You alone Purihin natin ang are my Panginoon. strength, Hallelujah. my shield. Hallelujah. To Hallelujah. you alone May my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Awitan natin ang Panginoon. As the deer panted for the waters of my soul, longed after thee. Hallelujah, hallelujah. You alone Hallelujah. desire and I long to worship thee. As the deer panted for the waters of my soul, longed after thee. You alone are my heart's desire and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You
alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Sabay-sabay nating purihin ang Panginoon. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone, oh God. Hallelujah!
Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. alone may my spirit. You alone, O God. You alone are my heart. Desire and I long to worship Thee. You alone You alone are my strength, my shield. To you alone Hallelujah. my spirit. Oh God, hallelujah. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. And I long, and I long, and I long to worship Thee. And I long to worship Thee. And I long to worship Thee. Hallelujah. Palakpak para sa Panginoon. Yung pinakamainam na palakpak, pagsamba para sa isang Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus! Thank you! Thank you! Nagpagaling ka, Panginoon! Thank you! Inipo mo ang buhay ng bawat isa sa amin! Ikaw ang aming mabuting guro, Panginoon! Ang manggagamot, Panginoon! Salamat po! Mayroong kaming Diyos, Panginoon, na tulad mo, Panginoon, na maalalapitan namin, Panginoon, anumang oras, Panginoon, dahil, O Diyos, lagi kang may panahon sa iyong mga anak, Panginoon. Ama, matagpuan mo nawa ang bawat isa sa amin sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, na ang laman ng puso namin ay ikaw at ang ginagawa namin, Panginoon, nakapagbibigay kaluguran sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, nawa bawat isa sa amin, pagtagumpayin mo, Panginoon. Pagtagumpayin mo, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, kumbalalakande. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah! Panginoon, Ikaw ang aming patuloy, Lord God, na kalakasan. Sandigan mo ang Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, sa buong linggo ito, Lord God, maranasan ka namin. Kami umasa sa iyo, Panginoon. Magpasailalim, Panginoon, sa iyong presensya patuloy, Lord God. And Lord, as we end our service today, Lord God, we want more of you, Jesus. We want to seek you more, your presence, Lord God, and may apply namin yung word, Panginoon. And Lord, we rebuke the work of the enemy in our lives, Lord God. We are victorious ayon sa aming narinig, Lord God. Kami anak mo, Panginoon, Lord, at kami mananagumpay pagkat meron kaming Jesus sa aming mga buhay at maipakilala nga namin, Panginoon, na may Diyos na namatay para sa amin. Salamat, O Diyos. At idako mo kami, Lord God, next Sunday sa aming Easter service na may kasiglahan, and we will be excited, Panginoon, to worship you again. We thank you, we praise you in the mighty name of Jesus. We pray lahat po tayo magsabi ng Amen. Taas po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, ang pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Bye po.